Alamin naman natin ang mga accomplishment ngayong taon at mga plano ng Anti-Red Tape Authority sa susunod na taon. Kasama si Secretary Ernesto Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary, magandang tanghali po and welcome back. Magandang tanghali, Asek Joey, Yusek Marge, at sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa programa ito. Sec, umpisahan muna natin sa mga accomplishment po ng ARTA. Ano po yung masasabi nyo tungkol sa naging epekto ng Ease of Doing Business initiatives at mga aktibidad ng ARTA ngayon 2025 sa pagpapabilis at pagpapadali ng mga serbisyo ng gobyerno para sa mga negosyante, pati na rin po sa mga ordinaryong mamamayan? Patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga negosyante. Kanila po talagang ini-expect sa ating gobyerno ay lalo pang mapaganda ang serbisyo at mabawasan at mapaayos yung permitting process at sila po'y handa na mag-invest pa dito sa ating bansa. Kaya ang ating Anti-Red Tape Authority sa pakikipag-ugnayan natin sa mga iba-ibang ahensya, patuloy po natin in-implement yung mga digital-based programs tuloy-tuloy hanggang 2026. Unang-una po dito, ang ating pong mandato para pagandahin yung mga regulasyon dito sa ating bansa, katulad ng pag-implement natin itong Philippine Business Regulations Information System. Ito po ay magiging repository ng mga regulasyon dito sa ating bansa para ang ating taong bayan malaman nila ano ba yung mga regulasyon na pinapatupad ng mga ahensya at malalaman din nila kung ito po ba ay tunay o fake na regulasyon dahil ito po ay digital-based platform. Patungkol naman sa implementation ng Citizen Charter, meron din po tayong in-implement na Artemis or Anti-Red Tape Electronic Management Information System. In fact, mga 40 agencies, priority agencies na on-board na dito sa Artemis para yung mga kababayan natin may access doon sa Citizen Charter, hindi na kailangan pumunta doon sa ahensya or sa local government units. At patungkol naman sa mga complaints ng ating mga kababayan, we are also using a digital-based platform we call Electronic Complaints Management System at atin din pong ilo-launch bukas yung ART dashboard transparency, responsiveness, and accountability dashboard kung saan yung mga nabanggit ko na mga digital-based platforms, ang ARTA ay mamomonitor nila yung implementation nito at pati yung sa complaints, malalaman natin yung status ng complaint at yung complainant, alam niya at any time yung status ng kanyang complaint. Okay. Sec, nabanggit niyo nga itong mga digital-based platforms, no? Pero paano niyo po ba mailalarawan ang naging contribution po ng ARTA sa, nabanggit niyo nga, pagpapatupad po ng mga digital reforms na ito at yung bagong complaint system? Sec, pag-usapan natin yun, no? Yung nabanggit mo nga na AI-powered electronic complaints management system na inilunsad niyo ngayong 2025. Kasi very interesting po ito. Kasama po dito sa Electronic Complaints Management System atin din pong pag-develop using artificial intelligence ang ating pong virtual assistant na si Tala para siya po ay makakasagot ng hinaing o reklamo ng ating mga kababayan 24/7 at siya po ay nakakaintindi ng at this moment 7 dialects, major dialects at siya po ay makakasagot in Filipino at saka English, so she's available 24/7. Ang kailangan lang po ng ating mga kababayan, pumasok po sa website ng ARTA, kaya pumasok doon sa eGov.ph ng DICT at kiklik lang niya, talk to Tala. At si Tala po, sasagutin siya in Tagalog and in English. So far, Sec, kamusta po ang pagtanggap ng mga tao dito kay Tala? At nasasagot naman po ba yung mga tanong? Sa ating 2 months na implementation ni Tala, nakatanggap po siya ng mga 400 complaints. At mabilis po ang resolution. Siguro mga active cases na lang, mga 30 cases. Kasi meron po tayong sistema na ina-adapt sa ARTA. Pag tayo po nakakatanggap ng reklamo, ibabato natin to sa Committee on Anti-Red Tape. At ito po yung na-actionan kagad. Dahil alam nila na pag andyan na yung ARTA, hindi pa po nakaschedule yung hearing, ina-actionan na kagad ng agency. Kaya yung resolution rate ng ARTA dito sa mga complaints natin natatanggap is at 99.19%. Yung mga natirang less than 1%, yan na lang yung mga aktibong cases.
Ano naman yung kahalagahan, Sec, ng pakikipagtulungan ng ARTA sa ibang ahensya ng gobyerno, in particular po yung Philippine National Police, para po palakasin po yung pagpapatupad ng Republic Act 11032 at matiyak po yung transparency, pati yung efficient public service? Tayo po ay lumagda ng Memorandum of Agreement with the Chief PNP, General Nartates. Nagpapasalamat po ang ARTA sa ating kapulisan dahil sila po ay nag-commit na mag-share ng kanilang resources at yung kanilang law enforcement power. Kasi po ang ARTA, wala po kaming confidential fund na para lalo pang mapalakas yung ating mga entrapment operations at mahuli po natin yung mga tiwali sa gobyerno, kagaya na po ng mga fixers. So the whole PNP po committed not only to share its resources, at upang i-train din po ang ating mga tao sa ARTA dun sa law enforcement. No? So malaking pasasalamat natin sa ating PNP. At least strengthen po yung coordination, no, Sec? Pero Sec, paano niyo po ba masusukat ang tagumpay ng ARTA sa pagpapastreamline ng serbisyo sa mga ahensya at lokal na pamahalaan? Lalo na sa maraming LGUs at national agencies na usually nagkakarap sila sa report card survey at compliance requirements. Yung report card survey na ating inumpisahan 2 years ago, ay ito po meron tayong budget that allocated a certain amount for a third-party surveyor to check on the compliances of agencies. Unang-una po dun sa kanilang citizen charter at pangalawa dun sa client satisfaction measure. Dahil ang ating mga kababayan, tuwing sila po ay may transaction sa ahensya, they will have this opportunity na i-rate yung kind of service that they got, whether outstanding, very satisfactory, or satisfactory. Kaya itong taon, itong November 4, 2025, nilabas po yun ng ating Compliance Monitoring and Evaluation Survey kung saan nirecognize po natin yung mga agencies na rank either outstanding, very satisfactory, satisfactory, or below satisfactory. Ito, mahalagang usapin po ito, lalo na po sa patuloy na pagsulong ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa transparency at accountability. So, Sec, ano naman po yung mga ahensya ng gobyerno na madalas po ireklamo? So, ano po yung top 10 most complained agencies mula po sa national government at GOCCs? At ano po yung karaniwang reklamo sa kanila at paano nila ito tinutugunan? As of October 31, 2025, yung top 10 most complained national government agencies, ito po ay pinangungunahan ng Food and Drug Administration. Total complaints that we received this year, as of October 31, 599. Po, kagandahan naman po, yung 570 cases were already declared closed, meaning 29 na lang yung cases na remaining active. Ang pangalawa po, yung Land Transportation Office, 414 complaints we received at 407 po ang na-resolve. 7 na lang yung active cases. Pangatlo po, yung Bureau of Internal Revenue, nakatanggap po tayo ng reklamo 336 complaints, pero 350 po dito yung na-resolve na at 6 na lang yung active. Pang-apat, Philippine Statistics Authority, hanggat sa 10 po, number 10, yung Bureau of Customs, number 10, 63 complaints, 61 cases resolved, 2 na lang yung aktibo. Dito naman po sa GOCC, of course, depende po sa number of complaints. So, sa stakeholders sila, napakarami po, kagaya po ng ating SSS, 269 complaints received, pero 261 resolved, 8 na lang yung active. So, ito pong mga, ang kagandahan po nito, it does not necessarily reflect the competency of agencies, kundi kung gaano po sila kabilis umaksyon doon sa mga complaints na natatanggap ng ARTA. Katunayan nga po, tomorrow, we will have a coordination meeting with the Food and Drug Administration at i-update po nila yung mga hakbang na kanilang ginagawa para maiwasan po na sila maging subject ng complaint. So we are really more in a proactive coordination with government agencies po. Looking at the list po ng NGAs, Sec, parang lahat, o karamihan sa kanila, parang meron talagang client na sinuserve. So ang karaniwang complaints po ba? At dun sa ease of doing business law, meron pong taktang panahon na ang ating mga ahensya ng gobyerno, government officials or employees must respond to any questions or query from any
taxpayer or citizen of this country. Pero sir, meron din pong DENR, DSUD, DFA. Ano naman yung complaint sa kanila? Well, it also always DFA, no? involve yung acting on the application. Pero kagandahan po sa DSUD, lumagda po tayo nitong November 10, 2025 ng JMC with DSUD. At doon po nag-commit sila na lalo pa nilang papibilisin yung pag-process ng mga permit. Ito rin po, ng last week, nagpirmahan din po ng JMC ang DILG, Department of Energy, Department of Public Works and Highways, and ARTA tungkol naman po sa energy infrastructure projects. Kasi reklamo po ng ating mga negosyante, masyadong mataas yung energy cost dito sa ating bansa. So para mapababa natin, at hindi lang mapababa yung presyo ng energy, para ma-reach out din natin yung mga isolated areas. Yung mga depressed communities will have their electricity. Okay, sir. Sec, no, itong discussion natin ngayon, no, karamihan puro complaints, no, so very negative yung vibe, no. Pero punta naman tayo sa mas positive na to, no. Ano po ba yung mga incentives or rewards na ibinibigay ng ARTA sa mga government agencies na nagbibigay ng mahuhusay naman na serbisyo? At kasama po ba ang DOJ dyan? Depende kung masubject sa, sa survey. Ang DOJ hindi pa yata this year. Maybe in the succeeding year. But more than the minimal amount that we give, mga 80,000 maximum for the outstanding, it's really the recognition that agencies receive and they really value it. Di ba, sa yung mga LGU, alam naman natin, yung mga LGU, even government agencies, once they receive a commendation, napakahalaga, malaking bagay po sa kanila ito. So, ang pagbibigay natin ng certificate of commendation doon sa mga na-rate natin na outstanding tsaka very satisfactory at may minimal amount, malaking bagay po sa kanila ito. Malaking incentive. When are we releasing po the list naman of the top 10 na mahuhusay po ng mga ahensya or Na-publish LGUs? na po natin yung result Okay. nung 2025 So, hindi na natin natin November 10. Pwede pa Sorry. natin i-share. Wala kasi DOJ ka, hindi tayo hindi ko kasama. tinignan, di ba? Joke lang, Sec. So pinag-uusapan natin, Sec, Yusek Marge, yung mga ahensya ng gobyerno. Pag-usapan naman po natin yung mga mamamayan. So ano po yung papel ng ARTA sa pagpapalaganap naman po ng kaalaman tungkol sa karapatan ng mga mamamayan sa tamang service timelines, alinsunod po sa Ease of Doing Business Act, at paano nyo hinihikayat ang publiko na maging aktibo po sa pag-report? Unang-una po, ating hinihikayat ng ating mga kababayan na kung kayo po ay merong transaksyon sa anumang ahensya ng gobyerno, unang-una pa ninyong titingnan yung kanilang citizen charter. Dahil ito po ay requirement sa Ease of Doing Business Law na dapat lahat ng ahensya ng gobyerno, kasama po ang local government units, na i-publish ito sa kanilang website and in their most conspicuous places of their business, all the services they render, including yung mga requirements, the fees to be paid, the standard processing time, subject to automatic approval or extension. At bawal na bawal po sa ating ahensya na magpataw ng requirement o fee na hindi po nakasaad doon sa Citizen Charter. At ang penalty po dito ay napakabigat. No? First offense, 6-month suspension. Second offense, dismissal from service. Forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, and even imprisonment of 1 to 5 years. Kaya po, very effective po ang ARTA. Kaya ating resolution rate is almost 99.19%. Dahil alam ng sino mang empleyado o opisyal ng gobyerno na kapag sila po ay naimbestigahan ng ARTA sa ngayon sa complaint na natin natanggap, seryoso po ang ARTA na imbestigahan ito. Of course, kinukonsider natin sila na partner. Bago pa natin sila kasuhan, binibigyan natin sila ng oportunidad o pagkakataon na sagutin yung reklamo. Kaya mabilis yung kanilang resolution at atin po ito yung ibinabato sa kanilang Committee on Anti-Red Tape. At lahat po ng ahensya, kagaya kasama yung LGU, meron pong Committee on Anti-Red Tape. At this is a very effective way of resolving complaints. No? Okay, pero Sec, paano naman po ninyo mailalarawan ang pakikilahok ng ARTA sa international at high-level forums at paano po ba ito nakakatulong sa pagpapahayag sa mundo ng pagbabago ng Pilipinas sa ease of doing business reforms ngayong taon po? Last November, naimbita po tayo sa Paris, dun sa OECD, at ating pong isinare
yung ating reform initiative using the digital-based platform, kagaya na aking na-share na doon sa Philippine Business Regulations Information System, tsaka yung Artemis. Last October naman sa Indonesia, doon po sa ASEAN OECD meeting, sinare din natin ito. At doon po, ngayon, dito sa ARTA, minomonitor din po natin yung ating competitiveness ranking, no? Sa ating pong pagkikipag-ugnayan sa Asian Institute of Management. Katunayan nga po, lumagda po ako ng template letters that will remind concerned agencies na mababa po yung kanilang competitiveness ranking at binibigyan po natin sila hanggang end of January next year para sagutin o i-share ano ba yung kanilang action plans para mapaganda pa yung yung kanilang competitiveness ranking sa particular na sector na kung saan sila ang kanilang ahensya ay nakatuon. Pag-ARTA talaga nagbigay ng notice, nagko-comply sa deadlines. Oo, saka ako many anxiety ako kapag may nakikita akong ARTA, lalo na kapag Friday, tapos di ba nagka-count na yung period, so parang syempre lahat tinatawagan ko na we need to address it. Saka seryoso kasi kami when it comes to ARTA. We really take it seriously. Salamat, Yusek March. Pero paalala po, ang ARTA po ay inyong partner, hindi po nyo kalaban na partner agency. Kaya madato ng ARTA, dalawa enabling, capacitating, at also yung enforcement side. Pero hina-highlight po natin, under a whole of government approach, na ARTA po ay kasama ninyo na tumupad sa ease of doing business law. Agree. Sec, ano naman ang pangunahing mga layunin ng ARTA para sa taong 2026 sa pagpapatuloy ng ease of doing business reforms at paano ninyo ito bibigyang prioridad sa darating po na taon? Well, dahil alam naman natin na medyo meron tayong political turmoil ng ating mga kababayan, talagang init na at gusto nila more transparency and accountability. Kaya bukas nga po, ilo-launch natin yung ating accountability, responsiveness, and transparency dashboard kung saan yung ating mga digital-based platforms na bagit ko na kanina ay ma-monitor natin from the beginning up to the end. Lumagda po tayo ng Memorandum of Agreement with the Office of the Ombudsman, no? Kay Ombudsman Boying Rimulya. Tututukan po din po natin yung mga complaints na ating ipinail sa Office of the Ombudsman at sa Civil Service Commission para yung ating mga taong bayan alam nila na yung kanilang mga reklamo ay inaaksyonan sa tamang panahon. So, yun po for 2025, we will continue to engage with our stakeholders. Kaninang umaga nga po, meron tayong checkpoint meeting with our stakeholders from the government agencies, tsaka from the private sector, PCCI at Management Association of the Philippines towards implementing our Philippines Ease of Doing Business Reform Guidebook para mapataas po yung ating ranking dun sa World Bank Business Ready Report. Kasi kaya po, para lalo tayong mahikayat yung mga investors, businessmen, we have to assure them that the Philippines is ready for business. Sabi nga po ng ating mahal na Pangulo, we must replace red tape with red carpet. Para magawa po natin ito, pagandahin po natin ang negosyo dito sa Pilipinas, ayusin po natin yung proseso ng permitting process, lalo na po sa mga priority sectors that will provide more business and livelihood opportunities for our people. Sec, bukod po dun sa recurring o existing programs nyo, paano nyo naman po planong gamitin yung inaprubahang 2026 budget ng ARTA para mapalakas po yung kapasidad ng ahensya, lalo na po dun sa regional field offices at mga complaint handling system? Tama, Asik John. Nag-apila po tayo sa ating Senado na dagdagan po ang budget ng ating regional field offices para kasi sila po yung ating mga mini ARTA doon sa probinsya. 8 lang po yung ating regional field offices. At sa ngayon po, pag hindi nadagdagan ang budget ng ARTA sa regional field offices, kulang na kulang po ang budget para i-operate natin yung ating mga regional field offices. Nagpapasalamat po tayo sa Senado, sa ating chairman ng Finance Committee, si Senator Win Gatchalian, kasama po si Senator Lacson, dahil nag-propose sila sa Bicameral Committee nadagdagan po ang pondo ng ARTA by 132 million pesos. Yan po yung amount na ni-request ng ARTA para hindi lamang totally fully operate natin yung ating regional field offices at lalo pa po natin ma-implement yung mga digital-based platforms na nabanggit ko po kanina. Okay.
Sec, ano po ba ang plano ng ARTA upang mas mapalawak pa ang paggamit ng mga digital tools at analytics sa monitoring po ng compliances ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay ng matapat at maayos na serbisyo sa publiko? At nabanggit nyo nga dahil maliit nga yung budget, di ba? Baka this is something that we could study po further para if we can't give access dun sa mga GDAP areas, di ba? At least baka may mga initiatives po kayo ng digital reforms that could help. Marami po tayong natatanggap na suporta, technical assistance sa ating mga development partners like the Asian Development Bank, World Bank, ating mga partners, Chambers of Commerce, kasi we believe na para effectively implement natin itong mga programa, napakahalaga po na we involve the private sector, yung mga private stakeholders, yung ating mga negosyante, kasi sila po yung the ones experiencing on the ground yung problema sa red tape at corruption in the process. So whatever programs that we implement, makakaasa po ang ating taong bayan na meron po tayong closer collaboration with the private sector and the development partners para itong mga ating programa na binanggit ko kanina ay talagang ma-fully implement natin for the year 2026. Paano nyo naman bibigyan diin, SEC, sa 2026 yung pagpapatupad ng mga enforcement mechanism upang mas lalo pang pababain ang red tape? Ito nga po, nabanggit ko kanina, lumagda tayo ng agreement sa Philippine National Police, sa Ombudsman. Ito pong mga dokumento na to ay will not remain as document. Gagamitin po natin ito para lalo pa natin mapaigting yung ating enforcement power dito sa Anti-Red Tape Authority para lalo pa mapaganda ating serbisyo sa taong bayan. Sec, ano po ba yung mga strategies po na naiisip nyo para mas palakasin pa ang public awareness at participation sa ease of doing business initiatives, lalo na po sa grassroots level at sa mga maliliit po na negosyante? To the use of social media, no, Facebook, TikTok, ito po gagamitin natin. Magkakaroon po tayo ng weekly events doon pa sa opisina para ma-update po ang ating taong bayan doon sa mga programang ginagawa natin at patuloy po ang ating pakikipag-ugnayan doon sa ating mga ARTA champions and development partners at para ma-appreciate ng taong bayan. At we will have in 2026 nga po natin magkaroon tayo ng roadshow doon, no? Para lalo pang malaman ng ating mga taong bayan itong magandang programa ng ating gobyerno patungkol sa ease of doing business. Kanina nabanggit nyo, SEC, yung Global Competitiveness Ranking. So, ano po yung nakikita nyong mas pinalakas na papel ng ARTA sa pagtulong sa Pilipinas na mapabuti yung kanilang Global Competitiveness Ranking sa ease of doing business at regulatory reform indicators sa susunod na taon? We always believe that what we can measure, we can manage. So, pag alam ng ating mga ahensya ng gobyerno, yung kanilang competitiveness ranking, in terms, halimbawa, on education, energy, digital infrastructure, ito po ay ipapaalam natin sa agencies concerned para malaman natin ano ba yung kanilang action plan, ano ang kanilang mga plano para mapataas yung ating competitiveness ranking para po may kayat natin ang mga negosyo na pumunta dito sa Pilipinas at hindi na pumunta sa ibang bansa. Okay. Sec, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok po sa atin ngayon. Mga kababayan, patuloy po tayong magtiwala sa ating gobyerno, sa Anti-Red Tape Authority, sa ating Office of the President. We would like to assure the people that our courts, our prosecution, our law enforcement activities are functioning. Therefore, kung ano man po yung inyong mga reklamo o problema, huwag po kayong mag-utubili ireklamo ito. At meron po tayong digital-based platform na sasagutin po and in real time, we will keep you updated kung ano yung resulta ng inyong reklamo na ipinarating sa Anti-Red Tape Authority. Ayan po, meron po tayong hotline po ba yan, sir? Yes. Ayan po, ang 12782 at saka yung 8888 para po sa mga complaints po natin. Maraming salamat po sa inyong oras at congratulations po sa efforts ng ARTA. Secretary Ernesto Perez, ang Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Thank you.